Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Kasi sa 10, isa lang ang bumalik para tumanaw ng utang na loob kay Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. At kung ikaw po ay baguhan, tuloy po kayo. Welcome po kayo dito sa ating channel. Ang ginagawa po natin, tayo po ay nakikinig sa mga diskusyon, sometimes, actually, most of the time, religious discussions, debates, preachings. Pero sa ating episode ngayon, ito po ay tinuturing ko na parang introduction sa magiging tema po ng iba pang mga uploads po na ating gagawin from today until the next episodes. So magkakaroon po tayo ng iba't ibang perspectives patungkol po sa obligasyon nga ba ng mga anak ang kanilang mga magulang as they grow older. Ito ba ay duty ng isang anak? O ito ay ginagawa out of respect, out of love? O ito ba ay utang na loob lamang? So we will be exploring those issues. Pero sa ating episode ngayon, this is not from a pastor or from a religious leader. This is actually from a lecturer on psychology. And ang kanya nga pong main po na lecture type, actually ito na video, is ang Filipino psychology lecture na Utang na Loob. And this was a video from Chester Howard Lee. So yan po ang ating papanoorin ngayon mga ka-U3. At sa pag-analisa po ng ating lecture na ating papakinggan ngayon, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Let us watch this video for the first time. Let's go! Ito sa mga Pilipino. So ang utang na loob, isa yan sa mga core values na ina-apply natin mga Pilipino. Just a review, anong ibig sabihin ng core values, thinking patterns or behaviors that are accepted, katanggap-tanggap, and expected, inaasahan in a given culture. So na-lecture ko to sa last session natin. Kapag ginagawa mo ang core values ng isang kultura, most likely maraming tao tatanggapin ka. Nice sila sa'yo, mabait sila sa'yo. Pero pag hindi mo ipakita yung core values or ipakita mo yung kabaliktaran ng core values nila, most likely ang mga tao sa kultura na yon mababad trip sa'yo. And when we talk about the Filipino culture, isa sa mga talagang well-liked na core values, kinukonsider nating magandang core value is yung pagtanaw ng utang na loob. So kapag ikaw ay isang Pilipino at gusto mo na magustuhan ka ng mga kapwa mo Pilipino, dapat makitaan ka nila na marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kaya kapag ikaw Pilipino tapos nasabihan ka na wala kang utang na loob, this is a very negative statement that you will receive. Right. So wag kang matuwa kapag maraming tao sinasabihan ka ng wala kang utang na loob, because this is something that is not good in the Filipino culture. So pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng utang na loob? Ito yung simpleng definition yan. Inaalala mo or binabalik mo ang kabutihan na ginawa sa'yo in the past ng mga tao sa paligid mo. So gusto kong i-emphasize dito yung idea na past, nakaraan. So ang pagtanaw ng utang na loob, past-oriented yan. May tao sa buhay mo noon na may ginawang mabuti sa'yo, ang ginagawa mo sa utang na loob, binabalik mo. Inaalala mo, binabalik mo yung kabutihan na ginawa sa'yo in the past ng taong yon. Kaya yung konsepto ng utang na loob na yan, no, dyan din nanggaling yung sinabi ni Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Yung essence ng sinasabi ni Rizal dito is pagtanaw ng utang na loob. Lumingon ka sa pinanggalingan, i-translate mo yan sa psychological term, pagtanaw ng utang na loob ang ibig sabihin yan. And we are not surprised bakit nasabi ni Rizal yan, dahil si Rizal ay isang Pilipino, so na-internalize niya yung core value ng pagtanaw ng utang na loob. At huwag niyong iisipin na ang pagtanaw ng utang na loob, Rizal days pa yan, kasi kahit ngayon, 2023, meron pa ring mga modern days expression of utang na loob. Nasa consciousness pa rin ng mga Pilipino ang pagtanaw ng utang na loob. Like for example, sabi ni Chinkitan, hindi masama na tumanaw ng utang na loob sa iba. In fact, hindi lang sa hindi masama, dagdagan ko lang, expected
sa Pilipinas na tumanaw ka ng utang na loob. Mahalaga ay may dignidad at may kusang ibalik ang tulong ng iba. Again, we see the word here, ibalik. Yan talaga ang essence ng utang na loob. May magandang ginawa sa iyo in the past, kahit hindi sabihin sa iyo, ibabalik mo yung kabutihan na yon doon sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Kaya ang key question, no? How do you apply utang na loob? Ang key question na dapat mong sagutin, ano ang ibabalik mo given a certain goodness given to you by someone? Ganyan tumanaw ng utang na loob. So isipin mo yung mga kabutihan na ginawa sa iyo ng mga tao in the past, and then in what way pwede mong ibalik yung kabutihan na yon doon sa mga tao na yon. Okay, so let's just try to break down a little bit. No, konting recap din po sa mga sinabi dito ni Lecturer Chester Howard Lee. So sinasabi niya po dito mga ka-U3 na ito pong ating konsepto ng utang na loob, this is a core value nating mga Pilipino. So pag sinasabi mong core value, very important. It is highly valued, and pag hindi mo ginawa yan, people will not like you. People will not be looking at you positively. At ito po ay isang past-oriented na core value dahil ito ay nagawa sa nakaraan at expected. Yun yung term dito ni Lecturer Lee na expected yan. So gives me the impression that it is your duty as a Filipino na kapag may magandang ginawa sa yung iba, kinakailangan mong magbayad. So maganda yung tanong dito, anong uri ng pagbabalik ang expected sa utang na loob? Kasi kung iisipin natin, ang utang na loob ay mahirap bayaran. So there are many ways of responding to utang na loob. Dalawa kasi yan eh. Paano mo babayaran, o kinakailangan bang magbayad ka sa utang na loob, o importante lang na panawin mo lang yung utang na loob? Pwede bang i-recognize mo lang yung ginawang kabutihan and then that's it? O kinakailangan talagang dapat sa person na yan na ginawan mo ng kabutihan, ibabalik yung kabutihan? Or is it okay na gagawa ka ng kabutihan, kumbaga sa English na konsepto, pay it forward, na kung ano yung kabutihan ginawa sa'yo, gawin mo na lang din sa iba. Not necessarily na ibalik mo sa tao na nagbigay sa'yo ng kabutihan. At kapag ginawa mo ng action, yung pagbalik ng kabutihan na binigay sa'yo, tumatanaw ka na ng utang na loob. Okay? So, yan ang ating maikling tutorial kung paano tumanaw ng utang na loob. Alalahanin mo yung goodness na binigay sa'yo in the past, i-translate mo yon into action in such a way na yung action na yon, binabalik mo yung goodness na binigay sa'yo doon sa taong yon. Like for example, pinautang ka dati, nangangailangan ka ng pera, paano mo ibabalik ngayon yan sa taong nagpautang sa'yo? Or pinasa ka dati ng teacher mo, pinahiram ka ng kotse na during the time na kailangan mo ng kotse. Or number 4, nagkaroon ka ng matinding sakit, wala kang pambayad, and then may taong nagmagandang loob sa'yo, binayaran yung hospital bills mo para makalabas ka ng hospital. Now, paano mo ibabalik yun sa kanya ngayon? That's what it means kung paano tumanaw ng utang na loob. At alam nyo ba, yung utang na loob na yan, pinopromote yan sa Bible. That's why I believe this is not only a uniquely Filipino concept, this is something na ine-expect sa lahat ng spiritual beings na dapat nating gawin. The Bible strongly promotes ang pagtanaw ng utang na loob. Like, there are 2 instances in the Bible where klarong-klaro in-expect ang pagtanaw ng utang na loob. Like, si Kristo. Nung pinagaling niya yung mga taong may sakit. Okay? 10 taong may sakit, may leprosy. Isa lang ang bumalik sa kanya. And then look at what Jesus said. We're not all 10 cleansed. Where are the other 9? Kasi sa 10, isa lang ang bumalik para tumanaw ng utang na loob kay Kristo. Yeah, we may interpret it that way na kumbaga utang na loob. Although I look at it just an expression of gratitude. I think on this particular context, yung pagbalik dahil merong ginawang kabutihan sa'yo, pag sinabing return to give praise to God here, no, sa konteksto natin dito, I think it's just an expression of thanksgiving and gratefulness. So at least for this, I don't look at this as utang na loob pa. So let's see. And look at what Jesus said in verse 18. Has no one returned to give praise to God except this foreigner? What does that mean? Jesus was expecting those other 9
na tumanaw ng utang na loob sa Diyos. So ang pagtanaw ng utang na Is giving praise equal to utang na loob? loob is expected from us. Yan ang lesson ng passage. Another example, later after chapter 17 sa chapter 18, ito naman yung parable of the unmerciful servant. Merong isang unmerciful servant na pinatawad yung utang niya ng kanyang master, pero nung nakita niya yung kapwa niya servant na may utang sa kanya, hindi niya pinatawad, pinakulong niya. And when the master heard of what this unmerciful servant did, ano ang pinakapangaral doon sa unmerciful servant? Then the master called the servant in, "You wicked servant, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" Ano ang bottom line ng mga red words dito? Ine-expect tayo na ibalik sa ibang tao yung kabutihan na binigay sa atin ng iba pang mga tao. Naging mabuti sa kanya yung master niya, dapat binalik niya yung kabutihan na yon sa kanyang kapwa servant. Pero kaya nga nagalit yung master kasi hindi nga niya ginawa yun, hindi niya binalik. Nakatanggap siya ng kabutihan pero hindi niya binalik yung kabutihan na yon sa ibang tao. So ano ang bottom line? On these passages, sa Biblia, utang na loob is something that we are expected to do. Kaya ako bilang isang psychologist, naniniwala ako na maganda sa mental health, maganda sa psychological condition natin ang tumanaw ng utang na loob. Okay? Now, ano ang nagpapayunik sa utang na loob in the context of Filipino psychology? Sabi ng mga researchers, ang utang na loob is something that never ends. It is something that is unpayable. Kapag meron kang utang na loob sa isang tao in the Filipino context, there is no way that your utang na loob to that person will end. Yan daw ang pinagkaiba ng Filipino utang na loob sa Western debt of gratitude. Kasi may mga nagsasabi na ang English daw ng utang na loob is debt of gratitude in the West. Ang sabi ng mga ama ng psikolohiyang Pilipino, hindi totoo yan. May malaking pagkakaiba ang debt of gratitude sa utang na loob. Ang utang na loob, hindi nag-e-end. Hindi natatapos ang pagbayad mo ng utang na loob. Ang Western gratitude, natatapos. Okay? Like for example, whether you are coming from the Philippines or from America, pwede mong sabihin, I owe you one. Right. Nakakaalala naman talaga tayo ng kabutihan na binibigay sa atin ng ibang tao. So, hindi tayo culturally unique dyan, no? Whether you're an American or a Filipino, you can sense when somebody was good to you. And you are more likely to say, I owe you one. Pero, saan nagkakaiba ang Western culture sa Filipino culture when it comes to utang na loob? Ito na. Sa Filipino culture, hindi mo pwedeng sabihin, we are even. So, dito nagkaroon ka ng utang na loob, babayaran mo, mag-a-attempt ka na ibalik yung utang na loob mo, pero in the Filipino culture, hindi darating sa point na masasabi mong we are even. Or tabla na tayo. Or wala na akong utang sa'yo kasi yung kabutihan na binigay mo sa akin, napalitan ko na. That never happens in Filipino utang na loob. One good example would be our parents. Maraming kabutihang ginawa ang mga magulang natin sa atin as we are growing up. Pero never nating sasabihin one day sa mga parents natin, wala na akong utang na loob sa inyo, we are even. Kasi nabayaran ko na lahat ng kabutihan nyo sa akin. Ito ang 50 million, lahat ng kabutihan nyo sa akin, mula nang pinanganak ako hanggang ngayon, ito na, nasa 50 million na. That does not happen in the Filipino utang na loob. This is a really nice perspective and it lets us understand more. Na ang utang na loob, katulad nga ng nasabi ko, mahirap bayaran yan eh. Okay, sabi nga ng yung father nga daw ng psychology sa Pilipinas, walang katapusan yan, hindi yan payable, it does not end. So isa po talaga sa mga na-learn ko nung ako ay naging ama na mula sa isang bachelor, ay ang dami kong mga ginagawang bagay na sakripisyo,
sakripisyo, adjustment at iba pa na hindi naman talaga para sa akin, kundi para sa anak ko. Kasi na-realize ko na in as much as gusto nating balikan, gusto nating bayaran ang utang na loob natin sa mga magulang, the way I see it, kasi imposibleng mabalik niya ito kung ang anak ko tatanda siya, tapos let's make it quantifiable into money, I don't think na he can pay sa oras, sa sakripisyo, sa lahat-lahat ng ginagawa, sa lahat ng stress, sa lahat ng kaba at iba pa. So nakita ko dito na ang direction talaga ng pagiging magulang, ng pag-ibig ng isang magulang ay from top to bottom. So talagang ganun yun. Pag naging magulang ka, ang gagawin mo for your children, kung ano yung uri ng pagmamahal, anong uri ng pag-iingat ang binigay sa'yo ng mga magulang mo, ganun din. O kung kaya mo pang higitan, do it for the next generation. And then my son in the future, kapag siya rin ay naging magulang din, ganun din. Hindi na ako mag-expect totally na ibabalik niya sa akin yan. Pag siya ay naging magulang na, gagawin niya rin na pababa din yung magiging kabutihan na kinakailangan niyang gawin bilang magulang. Right? Pero sa Amerika, kaya yan. 'Di ba? Kaya sa Amerika gawin yan na meron kang ginawang mabuti sa akin, hahanap lang ako ng action na katumbas ng kabutihan na ginawa mo sa akin. Pag binigay ko na sa iyo yun, what happens? Then, we are even. Yun ang pinagkaiba ng utang na loob in the Filipino context versus debt of gratitude in the American context. Hindi natatapos ang pagbabayad ng utang na loob. Kaya nga in connection to this, ang pinaka-response ng isang tao, ng isang Pilipino na meron siyang utang na loob sa ibang tao is loyalty. At yung loyalty na yan, sinusustain mo yan lifetime. It never ends. Kapag nagkaroon ka ng utang na loob sa isang tao, you are loyal to that person as long as you are alive. Kaya i-connect mo na naman yan doon sa idea na never mong mababayaran yung utang na loob mo sa magulang mo. That's the reason why in the Philippines, hindi katanggap-tanggap na ang mga magulang nilalagay natin sa mga nursing homes. Hindi katanggap-tanggap na binibigyan mo na lang ng pera yung nursing homes para alagaan ang sarili mong magulang. Kasi in the Filipino context, kapag ang magulang mo nilagay mo sa mga nursing homes, wala kang utang na loob. Hindi mo binabalik yung kabutihan nila na binigay sa iyo dati. Kumbaga sa Filipino way of thinking, inalagaan ka dati, alagaan mo rin ngayon. Pinatira ka sa bahay nila dati, patirahin mo rin sa bahay mo ngayon. So it's very unthinkable in the Filipino context na ilagay mo ang mga magulang mo sa nursing homes. Kasi nga dyan tayo nanggagaling. Yung ganong practice, pag-alaga sa magulang hanggang mamatay sila sa poder natin, expression yan ng utang na loob natin sa mga magulang natin. Expression yan ng loyalty natin sa mga magulang natin. Kaya kahit matanda na sila, pinupuntahan pa rin natin sila. Kahit matanda na sila, inaalagaan pa rin natin sila. Kasama pa rin sila sa pagbabudget natin ng pera natin. Kasi tumatanaw tayo ng utang na loob sa kanila. In contrast, na lecture ko na to dati, sa Amerika, walang problema sa kanila na ang magulang nila, ilagay nila sa nursing homes. Bakit? Iba ang American way of thinking Responsibilidad ng magulang na alagaan ka. So in a way, parang sinasabi, walang utang na loob. Wala kang utang na loob sa magulang mo kasi in the first place, nung nag-anak sila, responsibilidad nilang alagaan ka, responsibilidad nilang patirahin ka sa bahay nila. You know, I remember so well mga kayuti, meron pong isang stand-up comedy bit, si Chris Rock, at sinabi niya doon na marami daw, at least sa kanyang experience sa mga black families, na sinusumbat sa kanilang mga magulang ang mga, kunwari, pagpapaaral, kunwari, hindi nabuntis yung kanilang anak, something like that. But he was saying there in that bit na, obligasyon mo yun Hindi mo dapat isumbat yung mga bagay na obligasyon mo naman bilang mga magulang. Yun yung sinasabi ng iba dyan, kung pinaaral kita, well, it's your obligation. You know, yun ang sinasabi ni Chris Rock. And I could relate to that in a way. Nakita ko rin po ito na linya na sinasabi ng iba, kung hindi kita inalagaan, saan ka kaya pupulutin? True, but at the same time, that's the obligation. Nakakalungkot sa isang lipunan na hindi ito nakikita bilang obligasyon, kundi it's something extraordinary na ginagawa ng magulang. Wrong! Nakakalungkot yun kung magiging ganyan ang majority na perspective ng mga tao.
Dahil para bang sinasabi na ang pagbigay sa inyo ng chance to be better, it's an extraordinary action by the parents. No. Kung yan ang tinitinan ng majority thinking, kawawa po tayo. Dahil parang ang binibigay lang natin is bare minimum lang sa ating anak and that is expected. No. It's the parents' obligation na hindi lamang bare minimum yung maibigay mo sa mga anak mo, kundi you will try your best na talagang mai-improve yung buhay nila. Kaya wala kang utang na loob sa kanila. So when you think that way, hindi ganun kalakas yung guilt mo, hindi ganun kalakas yung burden mo when you put your parents in a nursing home. I'm not saying na ang mga Amerikano hindi tumatanaw ng utang na loob, but maybe when it comes to intensity, yung lakas ng pagtanaw ng utang na loob medyo mas mild sa Amerika. Yung punta-puntahan nila, yung parents nila in their nursing homes maybe once a week, okay na yun. Pero sa Pilipinas, dahil sa sobrang lakas ng expression natin ng utang na loob, the very fact na iniwan mo yung magulang mo sa isang nursing home, yun. Hindi acceptable yon given our Filipino culture. So I hope you can get the difference, no, kung bakit magkaiba tayo ng attitude when it comes to this. Iba ang attitude ng mga Pilipino sa nursing homes versus mga Americans dahil nga sa pagkakaiba natin ng core values, specifically utang na loob. At itong utang na loob na to, pwede mo pa itong gawing macro. In the macro level, for example, ang Panatang Makabayan is also an expression of utang na loob. Nahati sa dalawang parts ang Panatang Makabayan. Yung unang part, pinapaalala sa iyo yung kabutihan ng Estado. I-zoom in natin para makita nyo. Ito yung kabutihan ng Estado na ginawa sa iyo. Bottom line, hindi ka magiging ikaw ngayon. You will not be the person you are right now if not because of the state that you are currently in. Therefore, sa Panatang Makabayan, ang sinasabi dito, dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob. Kaya mula dito sa word na dahil, pababa hanggang matapos ang Panatang Makabayan, yan ang iba't ibang paraan na pinapangako mong gagawin bilang pagtanaw ng utang na loob sa Estado ng Pilipinas. Okay, so yan ang definition natin. Yan ang picture natin ng utang na loob. Binabalik mo ang kabutihan na ginawa sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Now, let's go to the different expressions of utang na loob sa Pilipinas. Itong mga examples na ito makakapag-pa-aware sa inyo na araw-araw sa buhay natin sa Pilipinas talagang litaw na litaw ang pagtanaw ng utang na loob. Okay, number one, dahil sa utang na loob, no, ito ang nagpapaliwanag bakit sa Pilipinas very common ang extended families. Yung mga anak, pati yung mga asawa nila, pati yung mga anak nila, usually, yung residence hindi ganun kalayo sa residence ng nanay at tatay. In fact, very common sa Pilipinas, it's either nakatira sa iisang bubong or nakatira sa iisang compound. Anong kinalaman ng utang na loob doon? Ano ang reason kung bakit ayaw bumukod? Ayaw lumayo sa mga magulang ang mga batang Pilipino o ang mga anak na Pilipino kasi ang thinking is sila nanay, sila tatay, walang mag-aalaga, tumatanda na sila para mas madali silang alagaan, makakapag-respond kaagad tayo kapag may emergency, huwag tayong lumayo sa kanila. Yun ang thinking doon. Kaya in the process of doing that, nagkakaroon ng extended families. Hindi bumubukod yung mga anak na sa iisang bubong. Ang mga kamag-anak hindi masyadong malayo kila nanay at kay tatay. Now, don't get me wrong, this is not the only reason kung bakit nagkakaroon ng extended family sa Pilipinas. Marami reasons din yan, lalo na economic reasons. This is really interesting and I like the structure so far of Lecturer Lay here sa kanyang discussion on utang na loob. Una, inumpisa niya ito sa pagiging core value natin sa Pilipinas. Next, kanyang diniscuss ang kaibahan ng Philippine style at saka ng US, for example, or Western style. At pangatlong parte naman ay kanyang
diniscribe sa atin yung macro. Sa pangmalakihan naman, ang Panatang Makabayan, for example, yung ating oath of allegiance sa ating bansa ay expression din ng utang na loob. And syempre, he went on by continuing on the concept of extended families. So very nice so far, madaling sundan. Napakaganda ng structure dito ni Lecturer Lee. Although here sa extended family concept, gusto ko lang din pong sabihin mga ka-U3 na ito po ay asyano din kasi ito na perspective, no? Yung mga bata na halos ayaw nang umalis sa poder ng kanilang mga magulang. Sa Amerika, meron silang konsepto ng emancipation. And sure po ako sa Europe, ganun din po. So sa atin pong mga ka-U3 na nakatira sa Amerika, nakatira sa Canada, or sa Europa man, could you please let us know mga ka-U3 kung ano po yung behavior ng kanilang mga teenagers hanggang sa maging 18 or 21 years old? Sila pa rin ba ay nagpipirmi pa rin ba sa kanilang mga magulang? Katulad ng sa mga Pilipino, 40 years old na, nasa bahay pa rin ng kanilang mga magulang? O they really have this concept na kinakailangan nilang i-explore ang kanilang buhay, magharap ng kanilang sariling mga career, magharap ng sariling trabaho outside of their homes. Pero we cannot deny na isa ito sa mga anggulo, reasons kung bakit extended family ang dominant setup sa Pilipinas. Kasi nga, sa kagustuhan na hindi malayo sa aging parents. Gustong mag-respond sa mga needs ng aging parents, which is an expression of utang na loob. Another expression of utang na loob sa Pilipinas, yung ating super duper high expectation of respecting the elders. Kaya ang mga kabataan sa Pilipinas hindi pwedeng sumagot sa mga magulang, hindi pwedeng sumagot sa mga nakakatanda. Basic rule, kapag nakakita ka ng matanda, kahit hindi mo kakilala, irespeto mo po and opo at magmano ka. Bakit? Bakit ganun kataas ang respeto natin for the elders? Pagtanaw yan ng utang na loob natin sa kanila. Kasi ang thinking dyan, wala ka dito kung hindi dahil sa kanila. Kung hindi dahil sa lolo at lola mo, wala ang mga magulang mo. At kung wala ang mga magulang mo, wala ka dito sa mundo. Wala lahat yang success mo. Wala lahat yang achievements mo. So, utang na loob mo sa lolo at lola mo na inalagaan nilang mabuti yung mga magulang mo. Kaya kapag nakita mo ang lolo at lola mo, pay high respects. Yun ang personal level. Di ba? Sa societal level naman, hindi lang natin nire-respeto yung mga matatanda na kakilala natin or kamag-anak natin. We also respect all elderlies kahit hindi natin kakilala. Kasi ang thinking natin dyan, etong mga elderlies na to, nag-contribute ng malaki sa Pilipinas. So kung ano man ang na-experience mo ngayon na success here in the Philippines, all the good things, in a way, utang na loob mo yan sa mga elderlies na dating nag-contribute sa development ng Pilipinas na ine-enjoy mo ngayon. Okay? So, eto, pagtanaw yan ng utang na loob. Kaya isa sa mga ways din of our society ng pagrespeto sa elders, other than pagmamano, pagpupo at opo, is nagpapasa tayo ng mga batas na nagbibigay value, nagpapahalaga sa mga senior citizens natin. Okay, before we continue mga ka-youth, it's really interesting how we often look at the positive contributions of the last generation or the older generation sa atin. Sinabi dito ni Lecturer Lee na sabi niya na ito ay pagtanaw natin sa utang na loob dahil kung hindi dahil sa kanilang contribution sa development ng ating bansa, wala tayo dito. Hindi natin na-enjoy yung mga freedoms and liberties that we have. Although interestingly, we don't look at the negative things na na-experience natin ngayon and blame it to the older generation. Diba? Kung may utang na loob, hindi tayo nanunumbat sa kanila sa kalpohan, sa korupsyon, sa mga maling political decision ng ating mga older generation. Yung tinitingnan natin yung maganda. So yun ang binibigyan natin ng halaga. So, in my last lecture, sinabi ko rin yan na ang mga batas na pinapasa sa isang bansa, nagre-reflect din yan ng mga core values ng bansang yon. And that applies here in the Philippines. Bakit tayo nagpapasa ng mga batas na nag-aalaga o pabor sa mga senior citizens? Kasi pagtanaw natin yon ng utang na loob natin sa mga senior citizens natin. Totoo naman kasi yon. If not because of them, we will not be here.
Marami mga magagandang bagay ang nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil yan sa efforts ng mga senior citizens natin when they were younger. So ibalik natin yung kabutihan nila sa Pilipinas, magpasa tayo ng mga batas that will, help them enjoy life better. May discount sila, meron silang cake pag birthday nila, meron silang 100,000 kapag umabot sila ng 100 years old. Lahat yan, pagtanaw natin ng utang na loob sa mga elderlies natin. Number 3, ang utang na loob, nakikita rin yan sa mga political dynasties. Isipin nyo na sa politika, yung mga leaders natin, whether that's president, vice president, mayor, governor, sila yung mga parents natin. At tayo, yung mga citizens, yung mga bumuboto, tayo yung mga anak nila na may utang na loob sa kanila. Again, in the micro level, in the personal level, malaki ang utang na loob natin sa parents natin. I-apply mo yan in the macro level, political systems, in a way, meron tayong mga utang na loob sa mga leaders natin sa gobyerno. May mga utang na loob tayo kay chairman, may mga utang na loob tayo kay mayor, kay governor, so on and so forth. In fact, isa rin yan sa mga reasons kung bakit minsan ginagamit din itong political strategy. Bakit kapag sila mayor o sila chairman o sila konsehal, whoever, may ginawang maganda sa nasasakupan nila, bakit kailangan nakapaskil yung pangalan nila? In a way, paggamit yan ng konsepto ng utang na loob. It's like saying, ginawa ko tong mga bagay na to, magaganda tong mga bagay na to, may utang na loob kayo sa amin. Oh, this is really nice discussion, no? Dahil hindi lamang po ito sa ating personal, sa ating nuclear families nangyayari, pero yung utang na loob na konsepto, pati sa politika. Pero gusto ko lang pong i-mention, same thing with what I mentioned, yung line ng argumentation po is the same, na umabot kasi tayo sa ating lipunan na ang pagiging mabuti na leader o pagiging mabuting magulang, for example, it's the minority. So baliktad, dahil we are working on the assumption ng mga leaders natin ay hindi mabuti. So, ganun na lang yung ating pagpuri, ganun lang yung ating appreciation sa mga leaders na in fact gumagawa lamang ng kanilang tamang tungkulin. Pero sadly nga, majority ng ating mga leaders ay hindi mabuti kung kaya't ganun na lamang yung ating pag-highlight sa mga quote-unquote extraordinary na efforts nila. Nakita ko nga kahapon yung merong isang public school na construction na natapos na sa Manila. And napakagandang school ito. And then people are saying, sana all, ang husay naman ng mayor dyan. And while others are saying, that's their duty. Pero yun nga kasi nga naging extraordinary sa atin yung mga bagay na dapat talagang ginagawa ng isang tamang leader. Kaya ganun yung pag-value natin at paglagay natin ng emphasis. Sa ibang bansa, baliktad. Yung minority, yung mga loko-loko. Yung majority, common and expected na yun na maganda yung ginagawa nila. Mostly sa mga first world countries. So hindi naging issue, hindi nila kinakailang ipagmayabang yung kanilang mga ginagawa dahil yun ay talagang normal nang inaasahan sa kanilang lipunan. Now, don't get me wrong, baka may ma-offend na politician dito or kamag-anak ng politician. I'm not saying na lahat ng politiko ganyan ang motivation. For sure, may mga politiko naman na ginagawa nila yung mga magagandang bagay not because para magkautang na loob yung mga tao sa kanila, but because they just really want to serve. I'm sure may mga ganyang politicians naman, pero hindi rin natin pwedeng i-deny na marami ring mga politicians ganyan. Gagawa ng mga magagandang bagay para magkaroon ng utang na loob sa kanila yung mga taong nasasakupan nila. At umaasa sila that in the future, dahil aware na aware ang mga tao nila sa mga magagandang bagay na ginawa nila, tatanaw ng utang na loob yung mga botante sa kanila, which happens during elections. Yan. Kaya during elections, sa psychology ng mga voters, let's say yung voter dito, isa siya sa mga nakaranas nito. Mga projects ni mayor, mga projects nila konsehal. Ano ang iniisip niya kapag boboto siya? Iboboto ko itong taong to kasi meron kaming utang na loob sa kanya. At yan ang isa sa mga weakness ng Filipino voting behavior when Filipinos vote out of loyalty instead of out of competence.
Binoboto ang mga politiko hindi dahil sa magaling sila, hindi dahil sa maganda ang platforms nila. Binoboto sila kasi tumatanaw sila ng utang na loob. So kahit hindi naman talaga magaling yung politiko, kahit klarong-klaro naman na kailangan ng palitan, iboboto pa rin kasi may utang na loob sila doon sa politiko. May utang na loob kay mayor, may utang na loob kay chairman, and may utang na loob sila sa lahat ng kapamilya ni mayor at ni chairman. Kumbaga na-extend yan eh. Hindi naman porket si mayor ang nagpatayo ng waiting shed, sa kanya ka lang may utang na loob. Kapag si mayor, pinatakbo niya yung asawa niya, pinatakbo niya yung anak niya, pinatakbo niya yung pamangkin niya, in a way, dahil kamag-anak siya ni mayor, may utang na loob ka rin sa mga taong yun. So, iboboto mo rin yung asawa niya, iboboto mo rin yung anak niya, so on and so forth. Ine-extend ng mga botante yung utang na loob nila mula kay mayor, mula kay chairman, papunta sa lahat ng kamag-anak nila mayor at chairman. At ang epekto niya, nagkakaroon ng political dynasties. So that's one way to analyze why political dynasties happen in the Philippines. Again, yung mga politikong nanonood or ang kamag-anak politiko, I'm not saying that this is always the case. I'm sure marami pang other explanations of political dynasties. It's just that in this lecture, inanalyze ko yung political dynasties using the concept of utang na loob. So there are other explanations out there for sure. Number 4, ang utang na loob, may kinalaman din yan kung bakit hindi mawawala ang graft and corruption sa Pilipinas. Bakit hindi matanggal-tanggal ang mga klarong-klarong mga politiko or leaders na corrupt sa gobyerno natin. And by the way, in connection to graft and corruption, mataas ang ranking ng Pilipinas dyan. All over the world, ang ating corruption index is nasa 105th. So medyo isa tayo sa mga bansa na talagang mataas ang graft and corruption. So going back to that question, anong kinalaman yan? Anong kinalaman ng utang na loob sa graft and corruption? Let me show you two ways how utang na loob contributes to graft and corruption. Ito ang unang model. Merong leader na corrupt, whoever this is. Pwedeng barangay chairman, pwedeng konsehal, pwedeng mayor, whoever, basta superior. Superior in the government. Now, etong mga tao na nasa paligid niya, siguro nasa political power din, alam nila na yung leader na to corrupt. And they have the power to speak out. They have the power to impeach. They have the power to call out the corrupt leader. Pero ang tanong, madalas, bakit wala silang ginagawa to get rid of the corrupt leader? Ang sagot, kasi yung mga taong yan, under this corrupt leader, may utang na loob kay corrupt leader. Nagigets nyo? Kaya kahit anong corrupt ni leader, hindi siya matatanggal dyan kasi nga tumatanaw ng utang na loob yung mga tao sa ilalim. Ito yung paraan nila ng pagbabalik ng kabutihan ni corrupt leader na binigay sa kanila noon. Dahil tinulungan mo kami noon, corrupt leader, wala kaming gagawin ngayon. Enjoy ka lang dyan. Kaming bahala sa'yo. Makikipagsabwatan kami sa'yo. Okay? So that's the first model. Another model, how utang na loob can contribute to corruption. Ito naman yung leader, hindi siya corrupt. Pero yung mga tao sa ilalim niya, mga corrupt. Gets nyo? So ito yung superior, ito yung mga inferior, yung mga subordinates na corrupt. Ang tanong, bakit yung mga corrupt officials na ito, kahit alam ni leader na corrupt sila, hindi matanggal-tanggal? Baliktad naman. Kasi yung corrupt, yung leader na hindi corrupt, siya naman yung may utang na loob doon sa mga corrupt officials. Dahil tinulungan nyo kung mapunta sa pwesto na to, kahit anong gawin nyo dyan, kahit masama, ituloy-tuloy nyo lang, akong bahala sa inyo. I hope you get the point. No? It's depressing, pero it happens. At isa sa mga contributing factors talaga niyan, yung konsepto ng utang na loob. So whether ito ang nangyayari, or ito yung nangyayari, parehong model, nakakapagpalaganap yan,
patuloy yan ng graft and corruption sa Pilipinas. At dahil yan sa ating cultural orientation or sa cultural core concept natin, core value natin na utang na loob. No? So one of the lessons we can learn here is kahit ang isang core value pwedeng magamit sa masama. Sana lang yun yung improvement na dapat nating i-work on. How do we continue using our core concept in good ways? Correct. Sana mabawas-bawasan na yung paggamit natin ng core concepts natin or ng core values natin, I mean, in bad ways, such as what I discussed here. How utang na loob contributes to corruption. Okay? Yep. So in closing, again, in connection to the previous part that I've mentioned, nakita nyo na iba't ibang expressions of utang na loob sa Pilipinas, both good and bad. Extended families, respect for elders, ang utang na loob may kinalaman sa political dynasties, pati na rin sa graft and corruption. Now, I want to close this lecture by giving you important questions that we have to answer about utang na loob na sa tingin ko hanggang ngayon hindi pa nasasagot. Kasi nga, ang psikolohiyang Pilipino, wala masyadong nagre-research dito. So for those of you who are watching, especially psych majors, baka naman pwede nyong gawan ng research to when you make your thesis. Some important questions about utang na loob. Okay, before we continue, hindi lamang po sa mga researchers, mga ka-youth, I mean, for us, individually, siguro it's a point of reflection para sa atin about sa ating relationships sa ating mga families at sa ating pananaw bilang isang lipunan, mga ka-youth. Napakaganda po ng mga tanong na ito, So, here, number 1, maliit versus malaki na utang na loob. Very interesting. Na hanggang ngayon, hindi pa masyado nasasagot. Number 1, paano ba nasusukat yung utang na loob? Siguro maganda na ma-quantify natin kung paano ba sukatin ang utang na loob. Meron bang maliit na utang na loob? Meron bang malaki na utang na loob? Paano mo malalaman kung maliit o malaki yung utang na loob mo? Maybe we can develop a scale to measure utang na loob. Number 2, what are the different forms na ginagamit ng tao pambayad sa utang na loob other than loyalty? Baka naman meron pang ibang mga ways sa pagbabayad ng utang na loob other than loyalty. Dapat din nating malaman yan. Number 3, ang utang na loob ba, iba-iba pa yan sa klase ng tao na pinagkakautangan mo ng loob. Like for example, iba pa ba yung utang na loob mo sa isang stranger versus sa isang kapamilya? Pwede ka rin ba magkautang na loob sa Diyos? Pwede ka rin ba magkautang na loob sa sarili mo? Those are very good questions. How different and how similar are those kinds of utang na loob? And last one, number 4, ito, magandang pag-usapan din to, may kinalaman kaya ang pagtanaw ng utang na loob sa mental health? Bilang Pilipino, syempre ang hypothesis natin dito, mas tumatanaw ka ng utang na loob sa iba, mas nagiging maganda ang mental health mo. Mas hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, mas bumabagsak ang mental health mo. Again, ang hypothesis natin dito is higher utang na loob, higher mental health. But then again, to really believe on that, kailangan natin ng data. Correct. And for that to be done, kailangan meron muna tayong skill, na nagsusukat ng intensity o nagsusukat ng tendency ng tao na tumanaw ng utang na loob. Ito, mental health, marami na naman tayong mga measures dyan. Ito na lang. Mag-develop ng scale na nagsusukat gaano kadalas tumanaw ng utang na loob ang isang Pilipino. Siguro pwede niyong gawa ng research. Okay, mga ka-U3, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ito pong video na ito po ay ating panimula lamang, parang intro video lang po yan sa magiging theme ng ating uploads starting today and then on Wednesday and then on Friday. So iba't ibang perspectives po patungkol po sa utang na loob, patungkol sa obligasyon nga ba ng mga bata, ng mga anak na tumulong sa kanilang mga magulang o this is done dahil sa sarili lamang na pagkukusa. So ito pong napanood natin,
napakaganda and napaka-professional po na lecture, no, ni Professor Lee. So ako, I appreciate the way he did it. So RPM siya, so I'm guessing he is a registered psychometrician. Yun po yung mga psychologist po natin na lisensyado po sa atin pong bansa. And maganda rin kasi nga, hindi lamang micro, kundi macro din. Hindi lamang familial relationship, kundi also political. So ang ganda ng kanyang tira, maging sa panatang makabayan natin, it's an expression of debt of gratitude. But then again, there's a big difference between the Filipino style, or I would say the East Asian, and the Western style, or for example, the American style. So mga ka-youthi, ano pong masasabi nyo sa konsepto ng mga Pilipino na utang na loob? This is not a religious discussion, pero nga, ito yung ating panimula sa next na naman natin na perspective, which is religious perspective naman po. Ano? Kung naalala nyo po, last December meron din po tayong ganito po na series. Yung una, perspective sa Christmas ng mga physicist, at yung next nun is INC, and the third one I think was MCGI perspective patungkol po sa Pasko. And for this episode naman, and the other episodes, so perspective ng isang psychologist, next one would be religious na naman po na perspective patungkol po sa utang na loob. So we made this mga ka-youthi dahil viral po ngayon yung discussion nga po patungkol nga sa utang na loob ng mga anak sa mga magulang. So ano pong perspective niyo dyan mga ka-youthi? Also, meron po akong nilagyan na community question, meron po tayong community post, so pwede po kayo mag-react po dyan, pwede kayo mag-comment kung ano pong perspective ninyo, and then we'll be showing some of these comments, some of these opinions po ninyo sa next episode po natin. And if you like these kinds of contents mga ka-youthi, kung may sense yung mga ganitong pag-uusap natin, please subscribe kung hindi ka pa subscribe, and also you can check this video here and also this video here. Please don't forget to click thumbs up dahil yan po ang paraan po ng pagtulong nyo na makita pa ang video na ito na iba pang mga tao na posibleng magkaroon din po ng interest. Maraming salamat po, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.